damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning. Nasa oras, alas 8:03 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Sa mayong buntag sa mga nakatune in na diha sa ilang mga radyo. Mga nagatutok sa atong Facebook live stream. Welcome sa atong tulumanon, ang Good Morning Eastern Visayas. Adlaw nga Miyerkules, mga igala, Hulyo 15, tuig 2026. Nga nakapaspas ang atong nga panahon, o gana nagyod kita no, sa tunga-tunga nga bahin sa buwan sa Hulyo. Happy Bisperas di ay no sa mag-celebrate sa nga patron mga adlaw no ang Birhen sa Carmen. Sa ngalan sa itong station manager Sir Dindo Alaras, kininyong alagad sa kahanginan Dalia Abiara orit. Kauban nato sa Master Control atong technician on the go Kuya Noel Palogod. Of course kauban pod nato para karon nga tulumanon ato nga mga partner stations sa diha sa Radyo Pilipinas sa Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog, naman ang atong ka-PCO sa Philippine Information Agency Northern Samar, and igun man diha sa atong partner sa Academe ang DYDC FM. Kaming tanan maghatod gyud sa mga nagunang kalambuan sa tibuok Rehiyon 8. Yes, for our weather, nindot ang atong panahon no, kung atong mga itandi sa mga niagi nga adlaw. Nagpakita na gyud sa hingpit si Haring Adlaw, and kung atong ma-monitor sa atong mga kadagatan, medyo bintaha na pod ang atong sitwasyon ug gani naka-resume na ang kasagaran sa mga biyahe no, sa mga barko, mga gamay ug dagko nga sakayan. Alright, sa atong oras 5 minutos gikan sa alas 8 sa buntag, dili kita maglangan atong pangumustahon ang mga naguna nga kalambuan ngadto sa Borongan City. Ato dahil nga i-acknowledge no ang ato nga mga
kauban this morning para maghatod sa mga naguna nga kalambuan. O diha sa Borongan City, ato makauban si Mama Daisy Bilazar. Ati Daisy, good morning. O ingon man diha sa Philippine Information Agency, PIA Northern Samar, kang Mama Eileen Diaz. O kang Ati Mikay Gongora diha sa DYDC. Good morning. Uy, girl power. Wa pa ta kasabot, no? Kinsa diha sa Talbayog. But anyways, ato nga pangumustahon diha sa Borongan City. Kumusta ang panahon? Ang mga naguna nga kalambuan? Yes, mayong buntag Ati Daisy Lalosa Bilazar. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Ati Days, good morning. Kumusta? Magandang morning, Miss Dalia. Medyo mayroon kita sipunin tala, no? Pero ayun, damo Natakpan man niya, ito eh. natin work. Oo. So, Miss Dalia, magandang morning. And natin classmate dito aton presko ng free core, ha? Syudad Hantakloban. Ano? Grabe naman itong epekto ha aton hit kuryente. Yes. Pero maupay na lakay didi ha amon diri ipapatuman ano yung sukot iton IMAP kasi equivalent ta amon in 4 pesos per kilowatt hour. Yan so i-differ hiton koan hiton Eastern Samar Electric Cooperative samtang quick question iton nga sukot ano kasi dapat ipakiana kasi waray man iton may explain pa nga ni ano so dapat antes bumayad maaram kita kung ano talaga iton aton ginbabayaran and then the formula nga gingagamit ano para iton kasi padayon nga nasag kakaya no at our expense talaga ha aton nga mga member consumer owners tungod kay pass through charge lahiya ibig sabihin waray liwat pakinabang o di nakikinabang liwat ito naton mga electric co-ops hiton nga charge and then total diri man hirati ka nga ni hiton kuan hiton aton mga generation suppliers ano nga sukot diri ti kang hiton transmission charge so ano ba yung infrastructure nila para magsukotin nun? Ano ba yung papel nila? Ano nga dako para makasukotin sugad kadako nga mas mamadako na nga ni Haros hiton presyo hiton kuryente. Parang mamerkado tayo Miss Dalia na mas mahal yung pamasahe kaysa sa bibilhin natin. Parang Yes. parang ganun na yung nangyayari. No? So parang unreasonable na talaga no para hiton mga member consumer owners. Pero anyway, sige kalawan tagihapon kung ano iton magiging epekto pa nga diton masunod nga mga bulan pero yan na iton amon panahon didi ha probinsya iton Eastern Samar particularly didi ha syudad iton Borongan temprano mapaso iton amon panahon so kaulangan nala mag-limit ano iton na aton mga outdoor activities today ngan kung may adaman mga importante nga lakat pagdara nala iton payong and bahin naman iton amon pagtaga kuryente so far waray kami nakasked nga power interruption yan na nga anunsyo ti kang iton Eastern Samar Electric Cooperative ngan sugad man iton NGCP kakalip nga adlaw nagkamay adahin na pagparang ano yun na waray and then para naman iton amon tubig ano mga concessionaires iton Borongan Water District may ada nala kamo yun ang adlaw para iton mga taga Zone 12 ibig sabihin mga taga Barangay Bato didi syudad iton Borongan may ada nala kamo yun ang adlaw para isettle aton yung mga kabaraydan unpaid power bill ha Borongan Water District kay buwas nga adlaw July 16 disconnection ano para magdero-diretso iton supply iton tubig dida naman ha iyo ano kaulangan nga updated ano iton naton pagbabayad iton kabaraydan no didi naman ha Borongan Water District and this early ano aton liwat gin ko congratulate iton Department of Education Borongan City Division para to nila outstanding performance sa National Achievement Test para hadton grade 12 na result school year 2025-2026 rank 1 lang naman and Borongan City Division nationwide na to ha language and communication rank 2 sa wika at komunikasyon at rank 4 ha science overall rank number 3 sampled school Eastern Samar National Comprehensive High School so congratulations nandun para naman han headlines sa mga balita na hikahin Radyo Pilipinas para ng adlaw Wednesday, July 15, 2026. Siyahan, 5 nga estudyante, kada barangay di Eastern Samar, makakabenepisyohan bawat barangay makikinabang scholarship program.
PRC 8 nagdudumara yan ng special processing of application habung to iton balangkayan preparasyon na iton ti arabot nga licensure examination for professional teachers diin magiging sentro liwat iton eksaminasyon itabung to hit balangkayan. Cash distribution para ton mga 80, 85, 90, 95 nga 100 years old nga mga boronganon ginadumarahan National Senior Citizens Commission 8 didya syudadhan Borongan. Samtang Eastern Samar Electric Cooperative diri mabayad hin 54 million pesos sa IMAP 4 pesos kada kilowatt hour nga sukot ha LLCC pupudngan nga diri mahipasa ha mga konsumidor. So amo yan headlines ng mga balita ang detalye amo ni papahat sa second half ha taramdan. Good morning, Eastern Visaya. Yes, thank you so much today sa mga pasyonang impormasyon. Send my morning greetings and best regards sa mga kauban diha sa DYES sa Borongan. Yes, good morning data. Special shout out kang Rosika. Uy, kang Ibing diha nagpaminaw sa atong Facebook Live. Good morning and send my regards kang Ati Titing. Muanhara ta diha ron taud-taud na pa spaghetti diha. Ano, larga kita ngadto sa Northern Samar mga igala. Uy, ato i-acknowledge dahil no, ang atong host sa Radyo Pilipinas Calbayog, ASM Sir Gene Navilon. Good morning, sir. Yes, bueno, ato ta sa biyahe ta sa Northern Samar. Panginanong nato no kung kumusta ang panahon ngadto. O giingon man ang mga naguna nga kalambuan. Yes, maayong buntag, Ma'am Eileen Diaz. Yes, ma'am, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Loud and clear ba ako? Kay may problema na akong laptop. Anyway, amo ni di panahon mapaso. Ano pagduroy, Ma'am Daisy? Good morning, Ayan. Good morning, Ma'am Dalia. Good morning, Mami Kai, Answer Jen, pagduroy, sugod ko pa kanina, kung hain man kapaso, mauman kahitaasan na sukot san kuryente. Grabe, Pera ka mo dida, pera. 20 kami yan nga kuan, Hulyo. Oo, 20. Murag apil mo sa top 3, Ma'am Eileen. feeling magyaman. Tapos ang mapaso ang panahon so pwede ka di magsaksak sa electric fan, di gamit sa mga garamiton nga kinahanglan talaga. Anyway, sa Milcos era page padayon ang era pag panawagan sa announcement nila sa pagtipid. In fact, mayon sa mga ginpo-post nga kung piraan konsumo kung magamit ka sa plancha, pira konsumo kung magamit ka sa rice cooker, magamit ka electric fan. So mayon sa mga ginpapabut para bisan pagod na matabo, mataas lagi hapon, itaas lagi hapon ang baraydan sa kuryente. Sa Milco pero mayon na sa ragin padangat nga announcements in power interruption sa Pizza Gis, part of Las Navas from 8 to 5 p.m. Ngan sa Sabado dito gihapon na part sa Las Navas nga mga barangay may da sila repair. So amo ito amo di kamutangan sa panahon kontra sa kontra sa kapaso sa panahon kontra sa kuryente nga baraydan. Na-notice niyo na nagpapasalamat ako gihapon kay as ako na-obserbaran niyo nagsasarang ang mga utanon sa aton kalsada. Damo ang produkto yan na sa aton mga parag-uma. At least maibanan man gihapon ang kabaraydan sa mga paralito tungod kay kung may gara kita sin pagkaon sa mga utanon, mas barato man gihapon kaysa sa aton mga sa merkado nga mga paborable kasi Miss Eileen paborable yung panahon para hiton mga produkto hauma di ba kasi kung mauran talaga di ba lesser iton aton supply talaga hiton mga farm products pero sugad din nga nagiinadlawon paborable talaga
And Mao ang man nga buton. Maobagyapon yun na obserbaran sa mga aton mga barangay, sa aton mga Yeah. kaya o daman product kaupay lang. Hindi amon at least baro-barato. Baro-barato talaga kay dati yung ampalaya for example naabot niya 160 per kilo. No, di Same here. amon pag lean months niya. Pero yan na napapalit namon at 60 to 70 pesos. 'Di ba? Kada ko yung difference. Kung pwede lang ma-preserve ang mga otano natin. Makuha yung kain perishable. Pero kayo sa yan ang panahon na timing liwat nga July is a nutrition month, kinanglan kita magkaon sa mga masustansya nga pagkaon. So amo tanan kamutangan dili sa amo sa Norte San Samar, mamurayaw at ekonomiya nakakabulig ang mga otanon nga nagsasarang yan na sa aton mga kabaranggayan nga nagpapasalamat kita sa aton mga parag-uma nga padayon sila nga nagtutuman komitido sa pagtanom para sa katawhan aton hangyo sa mga LGUs nga buligan ang aton mga parag-uma sa pagmarket sa nila mga tinda kay kanugon ko nadudunot ngan sa amon ikaduha nga parte amon niya na headlines Laray Uluhan College of Medicine ginlonsar na oportunidad pag-eskwela pagkadoktor abrido sa University of Eastern Philippines. Ngan sayo kasi mana nga operasyon kontra krimen sa Northern Samar Police Provincial Office nakaaresto 25 nga tagbayular sa balaod kapi na ang pagpasurrender sa duha nga miyembro sa CTG. So amo nitong dihan sa Norte San Samar, mamurayaw, mamingaw, maghusay, mga gwapo. Back to you, Ma'am Daisy. Ma'am Dalia. Good morning, Eastern Visaya. Yes, thank you so much, Ma'am Eileen, sa mga impormasyon. Gikan diha sa Northern Samar. SOO din, painumdum ta sa ito nga mga nanays out there, mga mag-prepare sa ilang nga food. Pahinumdum ni nato kay since July Nutrition Month. So pahinumdum nato nga we need to eat healthy, pilion nato ni mga pagkaon nga dunay nutrients o minerals para sa ato nga pamilya, kay nagkaanam na ra ba pud og bata, kini mga nagkasakit, so kinahanglan gyud nat importante gyud ang mukaon og mga pagkaon, fruits and vegetables. Bueno, biyahe kita ngadto sa Dakbayan sa Calbayo. Ang atong nag-iisang lalaki sa ato nga segment karong Good Morning Eastern Visayas. Ato ta sa Calbayog City atong panginanuhon ang panahon ug ang mga naguna nga kalambuan. Yes, mayong buntag, Sir Jean Navilon. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Sir Jean. Good morning. Yes, daghang salamat kauban Dalia. Diri ka sigurado akong lalaki ko din Kan good morning sa iyo dida. Bugos nga persa sa DYSL Radio Pilipinas Sugod Southern Lente sa pagpanguna sa Guapito ng Tidikabataan na Perming Station Manager Dindo Alaras pero hapit na mag-retire. Mag-una lang siya sa akon, masunod na akliwat. Daghan namang retired ay, sir. Ayaw sa may biyai, sir. Oo, diri pa. Kumplitohon. Tumtob umabot sa 65. Good morning. Good morning kan kaupod Daisy dida sa DYES Radio Pilipinas Sugod Borongan City. Pinagisan sa bugos nga persa sa DYES Borongan sa pagpanguna ni Station Manager Ruth Abunda ngan sugad man sa DYDC FM Biska Baybay City Leyte kan Miss Mikay good morning ngan sugad man kan Ma'am Eileen sa PIA Katarman, Northern Samar, good morning. Dito sa Siyudad sa Calbayog, very sunny day. Pero may beses nga na babalabgan sa ulap o
salit may beses luwat nga mahudlom pero ang subdidi maadlaw sa syudad san Kalbayog. Nga nasa pagtaga peace and order situation, generally peaceful didi sa syudad sa Kalbayog, unta duro diretso na ini. Waray permi untoward incidents nga nagkahitatabo. Sa naglabay nga 24 oras sa pagtaga tubig naman, waray scheduled service interruption ang Kalbayog Water Company duro-diretso ang serbisyo sa tubig pero makurigod ang pagkusog sa lawas kay agsob waray mga turo sa daw ni mapapatas ang pressure para permanente nga sadto nga waray pa ma-privatize ini nga Kalbayog water sadto Kalbayog ang nagdudumara sini dinhi pa semi-government diri man nagsusugad sining agsob na warayan turo ang mga gripo duro diretso man santuan daloy sa tubig pero yan ang na-privatize na an arungot sa dong mga magaramit sa tubig naghataas sa nira sukot sa tubig pero diri man mo pa yan serbisyo maluya permi ang awas sa tubig sa mga gripo. Sa pagtaga kuryente may the notice of scheduled power interruption dida sa Almagro Samar July 16 to 18 Thursday Huwebes ngan Sabado tigang alas 8 san aga nga alas 5 san kulop. Apektadong mga barangay, tigang Balabago ngadto sa Ronio, Almagro. Ang rason sini tungod sa pagliwan sa Rotten Cross Arm, C3, C8 structure sa barangay Balabago, pagliwan sa Rotten Cross Arm, C2, C28 structure nga do sa barangay Panhububan pag liwan sa Rotten Cross Arm C2 C8 structure sa barangay Malubago. Yan na naman nga Biyernes, Hulyo 17 ang sa waray kuryente din sa Kalbayog. Tigang alas 7 sa naga ngadto alas 5 sa kulop apektado nga mga lugar. Diri nga tanan, no? Diri ungay siniyan city proper. Nihaga nga Tumigara, lakip pa ang lateral barangays ng Happy Valley sa distrito San Kalbayog. Tungod din sa upgrading sa 5 phases primary line, tigang base nga to insulated along Victory Tumigara. Yan na naman nga Sabado, Hulyo 18, alas 7 sa naga nga alas 5 sa kulop. Mawarayan kuryente ang feeder 22, Tinambakan District. Tungod din isang upgrading of 4-phase primary line, tikang base nga sa insulated along Palanas, Kara to Tinambakan. Salamat sa iyo pag-intindi. Ngan para sa pakigbisog sa Samuel ko una nga diri madayon ining 2 pesos na 3 pesos nga uminto per kilowatt hour sa tarifa sa kuryente para sa kaklaruhan sa member consumer owners magdudumara sa Melco 1 sa discussion on line loss and congestion charges ng wholesale electricity spot market WISAM. Yan na ining Martes, Hulyo 21, alas 9 sa aga, MCO's Lounge. Buhaton sa MCO's Lounge sa Melco 1, headquarters sa Barangay Karayman, Kalbayog City. Para mahisayod ang nga tanan, invited ang mga taga-media para sa sini
nga discussion kasumpay san pakig pisog san sa Milkuno nga diri madayon ining 2 pesos to 3 pesos nga aumento per kilowatt hour sa taripa sa kuryente. Mao ini ang invitation ni General Manager Attorney Edson G. Picson sa mga taga-media. Alright, alas 8:25 na para sa itong mga headlines nga i-share nga mga balita. Narunian sa DYOG Calbayog. Adiyan nato na mga headlines, mga kasanggayan. Mga laray uluhan, Calbayog City, gintutukan ang dugang school buildings para sa mga eskwelahan nga kulang sa classroom. MSWDO staff Santam Rita Samar nagpailarom sa psychological first aid training. Maabot 404 nga mga paragumas sa Katbalugan kumarawat fertilizers o certified palay seeds. Amwad to ang aton mga headlines, mga detalye katugiban nurunian sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Sir Jean Navilon sa imo nga mga impormasyon diha sa Calbayog City. Dili kita maglangan mga igala. Biyahe kita ngadto sa Dakbayan sa Baybay. Para sa mga nagunang impormasyon ng atong partner sa Academe, DYDC FM. Yes, mayong buntag ati Mikaela Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ati Mikay, good morning. Yes, Ma'am Dals, good morning. Kumusta, no? Majing buntag, sa kinatibok ang puwersa sa Radyo Pilipinas sugod sa itong mga tigpaminaw diha, sa Southern Leyte. Good morning, majing buntag. Ingon man, maupan aga diha akang Ma'am Daisy and sa Radyo Pilipinas Borongan sa itong mga tigpaminaw po diha, And sa Radyo Pilipinas Calbayog, good morning, maupan aga, Sir Jean. And sa kinatibok ang puwersa sa RP Calbayog, sa mga nagpaminaw diha. And of course, kang Ma'am Aileen. Oo, asa man to si Ma'am Aileen. Maupinaga Ma'am Aileen diha sa Northern Samar. Yes, sa tanang nagpaminaw nato karon maparadyo man via 104.7 or sa nagkadaiyang Facebook pages sa atong mga kaubanan across Eastern Visayas, sa mga nag-watch sa atong live. Good morning, maadjong buntag, maupay na aga. Sa ngalan sa Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Mikaela Gongora, ang yung makauban karong Wednesday o Miyerkules ng edisyon ng atong tulumanon, Good Morning Eastern Visayas. Alang sa itong mga pasiunang impormasyon, mga higala, mag-una kita sa update sa itong panahon. So, karong adlaw Miyerkules, ang atong current condition is clear. Oo, so, very blue, ginang atong sky dito sa Dakbayan sa Baybay, no? Wala gyoy mga dagom, oo. So, maximum temperature ay nasa 31 degrees Celsius. 5% lamang ang tsansa ng ulan today. Current heat index ay nasa 35 degrees Celsius. Extreme caution, no? So, reduced prolonged outdoor exposure. So, for today, no significant weather expected. Kana base na mga higala sa atong weather advisory and information system kunwa is diri sa VSU. Sa lain pa nga mga impormasyon, by the way, congratulations di ay sa atong Visayas State University Isabel Class of 2026. So kagahapon ang ika-52 nga commencement exercises sa Isabel Campus sa VSU. And next na po ang other other satellite campus sa VSU magpahigayon og graduation or commencement exercises. So congratulations sa tanan nga mga officially #proud Viscans. Alright, sa lain pa nga kalambuan or pahibalo, karong umaabot nga bulan sa August mga higala o Agosto. Ang schedule sa National ID ay kamakalimot sa mga nakakuha og priority numbers, no? August 1, 8, 15, 22 and 29, 8:30 AM
a.m. to 12 noon dito sa may City Information Office, second floor by City Hall. So 70 lamang gihapon ka kliyente ang dawaton katong aduna nay priority numbers. Mga higala base sa inyohang sked, no? Either katong ako na mention nga mga date August 1, 8, 15, 22 and 29. Sa lain pa nga pahibalo, adunay Power Advisory number 2026-051 atong LEC 4. Dunay pahigayon nga pole relocation, no? So karong mabot nga July 17, that is Friday, 8:30 a.m. to 4:30, 8 hours. Oo. So ang apektado niini diha sa may barangay Tugas, Alegria, Amagos, San Agustin, Marcilo, Dumagokdok, Bato and Sitio Anibungan, Santa Paz, Matalom. So ano daw sa gipahigayon nga pahinumdum ang LEC 4 nga dunay kausaban sa PETSA sa District Membership Assembly sa Matalom og Hindang nga distrito, no? So ang sa Matalom, Hulyo 18, that is Saturday, Saturday, and for the Hindang Saturday morning ang sa Matalom, no, 8 a.m. Then for Hindang 1 p.m. sa samang adlaw, Hulyo 18 gihapon. So sa lain pa mga higala nga pahibalo ang atong Baybay City Water District nagpagawas og disconnection advisory for tomorrow, July 16, Area 3, sa may JP Laurel Street, Arellano Street, Del Pilar, Fernandez, D. Veloso Street, 30 de Disyembre og A. Bonifacio Street, mga higala sa may downtown dapit, no? So sa mga dunay overdue accounts sa mamahimong inyo na kining bayaran pinagi sa pagbisita sa BCWD or sa mga accredited ani nga like for example Land Bank, Palawan Pawn Shop outlets o guban pa nga outlets o guban pa nga pwede mo makabayad, no? And so far mga higala mao ka na itong mga pasiw na impormasyon. By the way, sa itong peace and order mas kipakusgan pagyud sa itong kapulisan ang presence ninyo or visibility, so para malikayano ang mga kriminalidad and other unlawful activities din sa atong dakbayan sa Baybay and masiguro ang safe and secure Baybay City. Okay, so alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 15, Baybay City Health Office naglunsad og deworming activity og health education sa Barangay Maganhan. BCWD malang pusong nagpahigayon sa Color Fun Run isip pa si una sa pagsaulog sa ika-50 nga anibersaryo. Konsultasyon sa gisugyot nga schedule of market value sa Baybay gikatakdang sugdan karong Hulyo 30. At ang dugang detalye ning mga balita sa second half ni atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat at imikay sa mga impormasyon diha sa Baybay City. Bueno, din sa Southern Leyte mga igala, sa drang gika-mention, no, maingpit nga nagpakita si Haring Adlaw. And ato po nga ipasabot, no, nga walay nakaschedule nga power interruption sa ato nga Southern Leyte Electric Cooperative o SULECO. However, giauhag karon sa ato nga kooperatiba sa pag-pre-register online sa katong mga wala pa naka-pre-register ang atong mga member consumer owners para sa ika-48 nga Annual General Membership Assembly nga pagahimuon karong July 25 mga igala. So that's next week, adlaw nga Sabado. So para maka-avail ni ining 300 pesos nga discount sa inyong taripa sa kuryente, mahimo nga mo register para sa first 12,500 ka mga MCOs, no? So first come first serve ang pag-register. Sa kato maka-register ko na, for sure dunay 300 pesos nga deduction sa ilang power bill. Karong adlaw sa opisyal nga gisugdan ang Regional Science and Technology Week sa ato nga Department of Science and Technology. Ubay-ubay nga mga local leaders, ingon man ang ato nga mga heads sa DOST provincial offices ang naakaron sa Palo, Leyte, no, para sa himuon nga launching ni ining ato nga Regional Science and Technology Week nga dunay tema nga driving food security, sustainability, energy, and national resilience. Siyensya, teknolohiya at inobasyon, kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Alright, sa itong mga headlines, ngayon yung atangan sa itong second half, SLPPO nag-activate sa Tourist Police Unit sa probinsya.
Simulation exercise kabahin sa shooting incident sulod sa tunghaan gipahigayon sa hinunangan MPS o kapin usa ka gatos ka mga mag-uuma sa lungsod sa Inupakan, Leyte. Nakadawat og ayuda gikan sa PhilFIDA. Sa ato nga pagbalik mga Karpi, ato nagyong ihatod ang hingpet nga detalye. Standby kay mo balik pa kita human lang nining mga mahinungdanon nato nga pahinumdom. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Delivery, Maria Jose. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas. Radyo Publiko coverage. Good morning, Eastern Visayas. And yes, we are back mga Karpi. Rayon ka mong nagpaminaw sa atong nga tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. In kauban gyapon nato ang ato nga mga radio partner radio station. Ang Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog, Mana Philippine Information Agency o DYDC-FM. Good morning data kang Ma'am Jennifer Golmatico. Ingon man kang Sir Leonard Domingo. Kanunay nga nagpaminaw sa ato nga programa. Thank you so much. Ato na nga sayran ang hingpet nga detalye sa mga balita. Unahong tangad to sa Dakbayan sa Borongan. UIES Radyo Pilipinas sa Borongan. We have Ati Daisy Bilizar. Yes, Ati Daisy, good morning pagbalik. Good morning, Eastern Visayas. Otro magandang morning, Miss Dalia, nga naadi na aton detalyihan na mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan para hini nga aton pan Wednesday nga edition. Taramdan, good morning, Eastern Visayas. Siyahan, 5 nga estudyante kada barangay didi Eastern Samar makakabenepisyo han bawat barangay makikinabang scholarship program. Ang detalyihan report tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kakabinipisyo ang 5 nga kwalipikado nga college students sa kada barangay ha Eastern Samar, pinaagyan Presidential Scholarship Assistance Program nga kabahin han bawat barangay makikinabang scholarship program han administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. usa nga programa nga ginpapatuman habugos nga nasod. Sumalakan Mr. Emmanuel Arago, Coordinator han Education Program han Gobyerno Provincial han Eastern Samar, ang kada barangay habugos nga nasod may alokasyon nga 200,000 pesos tikang han national government. 100,000 pesos ini igagahin para sa hard project han barangay, samtangan sa pang 100,000 pesos igagahin para scholarship assistance nga magbibenepisyo han 5 nga kwalipikado nga college students sa kada barangay. Sigun pa kan Arago ang tagsa nga scholar makakakarawating 20,000 pesos. Prioridad nga mapili ang mga graduating of 4th year college students agud mabuligan hira nga makahuman han ira pag-eskwela ha academic year 2026-2027. Kung waray kwalipikado nga 4th year students sa isa nga barangay, mahimo liwat nga mapili ang mga 3rd year students o iba pa nga ubos nga year level basta matuman ang 5 nga scholars nga alokasyon. Na-download na ang pundo nga duha gobyerno probinsyal han Eastern Samar para implementasyon han programa ha probinsya
probinsya. Lakiphan mga ginkinahanglan nga iginasumiter han mga aplikante amon barangay endorsement, certificate of registration o pagpamatuod nga regular nga naka-enroll, certificate of non-scholarship ngan certificate of grades. Kabahin han sunod nga proseso han implementasyon han programa, ginbuhat ang signing of affidavit of understanding han mga napili nga presidential scholarship beneficiaries tikang mga barangay han Kinapondan, Taft ngan San Julian nga usahan mga kinahanglanon antes ma-release ang ira scholarship assistance haylarumhan bawat barangay makikinabang scholarship program. Ang nasabi nga programa nagtutuyo nga masuportaran ang edukasyon han mga kabataan, pinaaging pinansyal nga ayuda agud makahumanhirahan ira pag-eskwela ngan makabulig ira pamilya ngan komunidad. Sumalaha mga opisyal kabahin inihan padayon nga paningkamot han administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mapahaluag ang akses sa mga estudyante hasuportan gobyerno pinaagyan mga programa nga naabot ha kada barangay habugos nga Pilipinas. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang nga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Ginalunsar sa unang adlaw, Hulyo 13, sa UEP Ginatorium ang napag-abri sa College of Medicine nga magtitikang yana nga tuig. Ang balaod nga nagpapatuman sa nasabi nga College of Medicine inada sa Acto Republical 11971 authored ni dati representante sa Premier Distrito sa probinsya, Congressman Paul Daza, nga nagtutumuyo nga maging accessible ang dekalidad nga medical education ngan mabaton ang kakulangan sa doktor sa probinsya. Yan na ang gininop sadto naghihingyap maging doktor adina. Anira inop nga makagserbi sa komunidad, matutuman na sugad ni former Congressman Daza. Dugang niya dir ila ini pag-abri sin oportunidad pero ini pamuhunan san kauninahan. Mas maupay nga healthcare o pag-ataman nga may kaluoy nga pagpaid. Dakuan pasasalamat na ginpadangat sa Presidente sa Universidad, Dr. Chiri Oltra, ng Chad Regional Director Maximo Alhibe. Sini nga paglunsar kay ini nagpapakita san katumanan, san maihana nga ginihingyap san taga Norte, nga gindako-dako kay ang universidad, ana tagan oportunidad, ngan gintapuran pagpahamtang sini nga mahinungdanon nga serbisyo. Ginpatapod ni Governor Harris Christopher Onchoan nga magpapabilin ang gobyerno probinsyal nga kasubong sa universidad nga ni abido ang probinsya pagbulig sa medical students nga masulod o ma-enroll sa UEP College of Medicine pinaagi sa medical scholarship program sa probinsya. Kaparte sa programa sa paglusar ang pagpakilala sa faculty and staff sa College of Medicine nga ginpangunahan ni Dr. Franklin Gali ang gisignar o ginappoint ng College Dean sa College of Medicine. Naging bisita sa paglunsar ang Regional Director sa Commission on Higher Education, Region 8 Director Maximo Alhibe, miyembro sa UEP Board of Regents, former Congressman Paul Daza, and author sa balaod noon, Governor Harris Christopher Onchoan, board members, mga mayors, representantes ng iba-ibang ahensya, mga doctors ng media. Back to you, Ma'am Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Gene? Please. Para sa mga eskwelahan nga kulang sa classroom sa detalya din report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gintutukan sa gobyerno lokal sa Calbayog ang panginahanglan sa dugang school buildings para sa mga eskwelahan nga nakaka-eksperyensya sa kakulangan sa classrooms. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang conference, kaupod ang pipira nga school principals, Schools Governance and Operations Division Chief ng SDO Calbayog Engineering Office kasan Kulop Hulyo 13 sa City Mayor's Office Conference Room. Ginisgutan sa meeting ang pagtudlok sa mga
mga barangay ngan eskwelahan nga kinahanglan sa dugang nga learning spaces labi na adton may overcrowding. Lakip sa proposed priority projects ang pagtukod sa bag-o nga school building sa barangay ni Hagangan Kapookan nga ginkilala nga mga barangay nga may dako nga panginahanglan para sa classroom expansion. Ginhatagan doon ni Mayor Raymond Uy nga padayon ang commitment sa gobyerno lokal nga makig-urusa sa Department of Education pinaagi sa SDO Calbayog. Tumong sini nga masiguro ang mahapsay nga madagmit nga implementasyon sa mga proyekto. Pinaagi sa proposed school buildings ginlalauman nga mas magkakamayada sa taluwas, komportable nga conducive nga learning environment ang mga estudyante sa Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Baybay City Health Office naglunsad og deworming activity og health education sa Barangay Maganhan. Ani ang detalye sa report ni Angeline Cano, student intern. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Napadayon ang panikamot sa Baybay City Health Office sa pagpalambo sa kahimsog sa komunidad, pinaagi sa pagpahigayon og health promotion activity ubos sa Integrated Helmet Control Program sa Barangay Maganhani atong Hulyo 14, 2026. Lakip sa maong kalihukan ang pagpahigayon og health education session, diin gipasabot sa program coordinator ang kamahinugdanon sa deworming aron mapanalipdan ang panglawas, masiguro ang husto nga pagtubo ug pagpalambo ang kayuhan sa mga kabataan. Gitubag usab sa program coordinator ang nagkadaiyang pangutana, kabalaka ug mga sayop sa pagtuo kon misconceptions sa mga ginikanan aron mas masabtan nila ang kayuhan sa pagpurga. Nagpasalamat usab ang buhatan sa mga inahan nga nagpadayon sa pagdasig o pagsuporta sa programa, ingon man sa midwife in charge, district nurse, HRH-NDP ug barangay health workers nga aktibong nagdasig sa mga ginikanan ug mitabang sa pag-apod-apod sa mga deworming tablets. Gikan sa VSU DYDC-FM, Angeline Cano, student intern. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Angeline Cano. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Southern Leyte Police Provincial Office o SLPPO nag-activate sa Tourist Police Unit sa probinsya. Ani ang atong report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Opisyal nga gi-activate o gilunsad sa Southern Leyte Police Provincial Office o SLPPO ang Tourist Police Unit isip kabahin sa ilang paningkamot sa pagpaligon sa seguridad o kaluwasan sa mga lokal ug langyaw nga turista nga mobisita sa probinsya. Ang kalihukan ni pangunahan ni Provincial Director Police Colonel Raimundo Graviles isip pagsuporta sa inisyatibo sa Department of Tourism sa pagpasiugda sa Southern Leyte isip luwas ug tourist-friendly nga destinasyon. Ang bago nga Tourist Police Unit naglangkob sa mga personahe nga mo'y sa mga turista, magbantay sa kalinaw ug kahapsay sa mga destinasyon ug motubag dayon sa mga insidente nga mahimong makaapekto sa mga turista. Mitambong sa kalihukan si Police Brigadier General Froilan Navarroza, ang Deputy Regional Director for Administration sa Police Regional Office 8, ingon man ang Officer in Charge sa Regional Plans and Strategy Management Division nga si Police Lieutenant Colonel Neil Montaño ug si Vice Governor Rosa Emilia Mercado, kinsa mihulip kang Southern Leyte Governor Damian Mercado ug ang mga personahe sa Department of Tourism Regional Office 8. Palitagikan sa Southern Leyte Police Provincial Office, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, itong oras sa alas 8:48 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita, tikang ni Radyo Pilipinas Borongan, Philippine Regulation Commission nagdumarin special processing of applications, habungtuhan balangkayan, preparasyon, hanti arabot nga licensure examination for teachers. Aadi ang akong report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Opisyal nga gintudlo kan Professional Regulation Commission kon PRC ang bungtan balangkayan di Eastern Samar kung usahan ton maduga nga testing center han nasod para pagbubuhatan nga licensure examination for professional teachers kon LEPT ha maabot ni September 20, 2026. Kasumpay hini ginpahiran ni gihapon han PRC Regional Office 8 anira serbisyo pinaagin pagtukod din sa ka off-site service center han nasabi nga bungto nga nagtikang kakalokadlaw July 13 ngan magpapadayon tubtob July 17. Panguna nga katuyuanan ng usa ka semana nga aktibidad amon special processing of applications para ton mamakuhan eksaminasyon. Labot pa hini daragihapon han PRC ang magkadarodelain nga frontline services. Sugad ang professional identification card kon PIC renewal, initial registration para ton bago nga manan masarhan board ngan certification ngan authentication services. Kasumpayan pag-abrihan offsite center nagdumarahin courtesy visit ni PRC Regional Director Armon Ingles kan Balangkayan Mayor Alan Contado. Agud personal nga masaksihan ang dalagan ng rehistrasyon ngan pamatudan ang commitment ng ahensya hapagdaran serbisyo harani ang mga komunidad. Iginpahayag naman ni Mayor Contado ang dako nga pagpasalamat kan RD Ingles ngan hanbugos nga pamunuan han PRC. Sumalahan alkalde ang pagkamayad ng testing center ngan offsite registration ha irabungto indako nga bentaha paran mga istihanon. Tungod kay dako ang matitipid hiniha gasto ha pamasahi, rukyan ngan iba pa nga kabaraydan han mga aplikante ngan han mga masalangan eksaminasyon. Kasumpay hinigin papahinomdumlaan nga tanan nga maintresado nga aplikante ngan mga profesional nga mag-andaman ging kikinahanglan nga mga dokumento antes kumadton venue para madagmit nga proseso. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas! Ang Northern Samar Police Provincial Office or NSPPO sa ilalim sa pamumuno ng PNP Provincial Director Police Colonel George Buyakaw Jr. nakag-aresto sin 25 nga tagbayular san balaod nga nakapasurrender duha nga miyembro san communist terrorist group dida sa ginpakusog nga operasyon pagpatuman san balaod sa sulod san sa kasemana tikang Hulyo 2 tubtob 8 sini nga tuig. Ang highlights and accomplishments mao ang kaaresto sa 11 nga mga wanted persons kaapina anupat nga most wanted sa regional, provincial ug municipal nga level pinaagisin padayon nga hugot nga manhunt operation. Ang iba nga bayulasyon o krimen mao ang pagpatay, pangawat, bayulasyon san balaod pan kalibungan, special nga protection san kabataan pan abuso nga iba pa. Sa padayon nga pakigbisog kontra san gindidirik nga droga, ang NSPPO nakag-aresto liwasin 4 nga personahe sayo nga high value individual ng tulo nga street level nga individual nga nakagkumpiska sin gindududahan nga shabu nga iba pa nga gamit. Sa kampanya naman kontra loose firearms, ang NSPPO nakag-aresto nga nakakagpasilitar sin voluntaryo nga pagpasurrender sin duha nga armas nga nakagkumpiskar sin kalibre 22, pinaagi sin pangpahamtang sin search warrant. Sa kadugangan dida san pinakusog nga pitad pagpatuman san Kamurayawan, duha nga dati miyembro san CTG involuntaryo nga nagsurrender nga da sa 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company nga nini nagpapakita san kadaugan na liwat san mga inisyatibo mahibalik adto ni sa salawad nga di sa tama nga panggobyernuhan. Nasugad si Buyakaw nga ini nga accomplishment san kapulisan inagpapakita san padayon nga kakomitibo san kada personahe sa NSPPO nga mapatuman ang kamurayaw, himyang mamingaw ang protektado nga mga komunidad ngan padayon nga papakasugon san kapulisan ang intelligence-driven nga operasyon pakusgon ang partnership dida san komunidad ngan waray ruhay nga paghanap ngan pagpursige san mga kriminal samtang nag-aghat sa nga tanan nga mamuruko ngan sumunod sa mga balaodnon. Back to you, Ma'am. Good morning, Eastern Visayas! MSWDO staff sa Santa Rita Samar nagpailarom sa psychological first aid training sa detalyadan report ni Jmar Sumino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Nagpailarom sa Psychological First Aid or PFP training ang mga empleyado sa Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO sa Santa Rita, Samar. Ang tulo ka adlaw nga intensive training and workshop ginbuhat sa Kaluwayan Palm Beach Resort and Restaurant sa Marabot, Samar sadto nga July 7 to 9, 2026. Ang nasabing aktibidad de inisyatiba sa LGU Santa Rita, kausa sa Samar State University Extension Program, nga ang panuyo amo ang paghatag kaaram sa mga partisipante kung paananhon ang paghatag dagmit nga emotional nga psychological support sa mga tawo nga naatubang mental nga emotional nga kakurian sa panahon sa emergency. Sumala sa mga lokal na opisyal sa Santa Rita, dako ka-importante ini nga training workshop agud mapakusugan abilidad sa mga empleyado pagresponde, magpabaskog san katawhan apisar san kakurian, ngan masiguro nga adton mga nagkinahanglan bulig labi na sa mental health agud mabuligan ngan masuportahan samtang naguhulat san professional nga intervention. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat J-Mar sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, BCWD malampusong nagpahigayon sa Color Fun Run isip paso na sa pagsaulog sa ika-50 nga anibersaryo. Ani ang detalye sa report ni Darren Reyes, student intern. Malampusong gipahigayon sa Baybay City Water District ang DCWD Color Fun Run 2026 ni adtong Domingo, Hulyo 12, 2026. Ang maong dasigong aktibidad nagsilbing opisyal nga kick-off activity alang sa pasaulong sa ika-50 anibersaryo sa naasoy nga Water District. Kitambungan kini sa gatusan ka mga empleyado sa DCWD ug mga pamilya, kaabag sa industriya, ug mga lumulupyo sa baybay nga nagkahiusa sa pagapil sa maong kalihukan. Sumala sa pamunuan sa Baybay City Water District, gawas sa pagdasig sa aktibong panginabuhi ug paglampo sa kahimsog, nagsimbolo usab ang kalihukan sa 50 ka tuig nga dedikasyon sa paghatag og luwas, limpyo ug kasaligan nga serbisyo sa tubig ngadto sa mga baybayanon. Nagpasalamat ang BCWD sa tanang misuporta sa maong fun run ug napahayag sa ilang padayon nga paningkamot sa paghatag og kalidad nga serbisyo alang sa maayong kaugmaon sa komunidad. Gikan sa VSU DYDC-FM, Darren Reyes, student intern. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Darren Reyes. 4 minutos na lang mag-alas 9 na. Una nang manamilit sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kinisim kay Alagon Gora. Daghang salamat sa itong news contributors, sa itong mga student interns, Angeline Cano and Darren Reyes. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa itong katapusan nga balita mga igala, simulation exercise kabahin sa shooting incident sulod sa tunghaan, gipahigayon sa Hinunangan, MPS. Ani ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Yes, Aljon. Nagpahigayon ang Barkada kontra Droga kon BKD sa pagkitambayayong sa Supreme Secondary Learner Government kon SSLG o GSO sa Holy Rosary Academy Sinanangan, Southern Leyte o Student Safety Symposium o simulation exercise kabahin sa posibleng shooting incident sulod sa tunghaan. Kipahigayon sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection ug Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang usa ka actual-like gunfire response drill. Gibansay mga tinunan sa hustong pamaagi sa pagpanalipod sa kaugalingon, laki pang hiding protocols, zigzag evacuation ug silent communication atol sa emerhensiya. Sumala sa mga tigpasiugda, tumong sa kalihukan nga mapaligo ng kaandam, kahibawo o kalawasan sa mga tinunan batok sa posibleng mga hulga sulod sa tunghaan. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas sa Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Itong oras, 2 minutos sa dili pa mag-alas 9. Bueno, kining last round na lang siguro, no? Kay wala na tayo igo nga oras. Yes, Ms. Dalia, no, manamilit na lang kami para haton na partisipasyon hiton Radyo Pilipinas sa Borongan para haton aton kanan pa na Miyerkules nga edisyon at Ramdan. Good morning, Eastern Visayas. So, ngaran hiton amon station manager at Ruz Rivera Abunda, admin officer Kuya Razel Bobay Rubin, and Chief Tech Joy Policarpio. Ako naging kaupo dadi, Engineer Mark Gagwa, and thank you gihapon na ating news contributor Ati Pen Pumida. In a day say lalo sa Bilizar, nasa rin nga damo nga salamat, and yung pakigusama
pahinga aga, and God bless everyone. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Salamat gihapon Ma'am Dalia nga natugtog na kami dihan sa ngaran sa amon Regional Head Rian Arinto ini si Eileen Alazon Diaz ng Philippine Information Agency nagpapasalamat. Good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas! Ang singaran sa nakakaupod ko sa control, si Joven, nga namon mga OJT, tigang sa NWSSU. Ini iyo surugon sa ganginan, Gina Vilon, nagpapasalamat sa inyong pamati. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Yes, there you have it. O kadto ato mga naanda mong nahipos nga balita para karong adlaw nga Miyerkules mga gala Hulyo 15 tuig 2026. Ang salamat sa atong mga nakauban nga host para karong adlaw nga Good Morning Eastern Visayas adlaw nga Miyerkules. Yes, thank you so much Ate Daisy. Thank you so much Ma'am Eileen, Ma'am Mikay Gongora, yun man kang ASM Sir Jean Navilon. Sa ngalan sa itong station manager, Sir Dindo Alaras, kini inyong alagad sa kahanginan, Dalia Apiara ulit. Daghang salamat sa mga nagkontribuer sa ilang balita. Ingon man atong kauban sa Master Control, Kuya Noel Palogod. Mayong buntag, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.